magulang ang nagsumbong na naman sa GMA News tungkol sa paniningil ng graduation fee ng isang paaralan. Ngayon po sa Alfonso, Cavite naman. Nakatutok si Steve Dailisan, exclusive. Problemado ang magulang ng isang grade 6 student ng Alfonso Central School sa Alfonso, Cavite. Hindi niya raw alam kung saan kukunin ang sinisingil na 600 peso graduation fee. Idinulog niya ang problema sa text balita ng GMA News. Hiniling niyang itago ang pagkakakilanlan para raw hindi mapag-initan ng kanyang mga anak. Kaya po kahit sana ko nangungutang na 5-6 para lang may ko sa graduation fee. Kasama raw sa 600 pesos ang bayad sa toga, graduation picture, corsage at certificate holder. Pero sa pagkakaalam daw niya at nadidinig sa balita, pwede namang simple ang graduation para wala nang binabayaran. Inireklamo rin niya ang 20 pesos na singil para sa gwardya at 5 pesos kada buwan para sa kuryente. Kung ibabain yung 600, sana pwedeng mailaan. Ipambili na rin po ng polo nila kasi wala silang polong luma ng polo nila para sa graduation. Ilan lang po yung polo nila, 4 lang. Paliwanag ng mga guro sa eskwelahan, mismong mga magulang ang nagkasundo sa isang pulong. Ilang taon na rin daw nila itong ginagawa. Ngayon lang daw may nagreklamo. Hindi rin daw compulsory ang graduation fee. Ipinakita pa nila sa GMA News ang lagda ng 72 sa 156 na magulang na sumang-ayon dito. Yung mga nakaraang taon pa, wala silang naano sa amin. Nakakapasok sa high school. Hindi kami nangongolekta kung ayaw nila magbayad. Kaugnay naman sa singil sa gwardya at kuryente, ang Parents Teachers Association raw ang namamahala rito at wala ni kahit isang sentimo na hawak ang mga guro. Muli namang pinalalahanan ng bagong talagang kalihim ng DepEd na si Mona Velisno ang mga school head na bawal ang paniningil ng graduation fee. Bukas na bukas ay magpapatawag daw ng meeting ang principal ng Alfonso Elementary School sa mga magulang ng grade 6 students para plansyahin ang usapin sa graduation fees. At kahit malapit-lapit na ang araw ng graduation at may nauna ng plano, pwede naman daw itong baguhin depende sa mapapagkasunduan ng mga magulang. Mula rito sa Alfonso, Cavite, Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Alam niyo ba kung ano ang epekto ng rabies sa mga taong nakagat ng aso o pusa na hindi nakapagpagamot? Bukod sa matinding pananakit ng buong katawan, kalaunan, sila'y nagkakaroon ng phobia o matinding takot sa tubig at sa hangin at pagkatapos tuluyan ng namamatay. Nais sana itong maiwasan ni Dante na minsan ang nakagat ng aso. Bakas pa rin sa braso ni Dante ang pilat ng pagkakakagat sa kanya ng aso. Dahil sa kakapusan, isang beses lang siya nakapagpaturok ng anti-rabies vaccine. Ngayon nangangamba siya sa kanyang kalusugan. Ayon sa Department of Health, kinakailangan ng 4 hanggang 5 beses ng pagpapainjeksyon laban sa rabies para makaiwas sa bagsik nito. Since hindi niya na kumpleto yung unang the first time na binigyan siya ng bakuna, kinakailangan umulit ulit siya, yung buo, yung complete, yung tawag namin is the full course ng vaccination. Ang rabies ay isang virus na naipapasa sa pamagitan ng laway. Inaatake nito ang central nervous system. Kadalasang pinanggagalingan nito ay kagat at minsan kalmot pa rin ng aso at pusa. Basta all warm-blooded animals pwedeng magkaroon ng rabies. But fortunately, wala tayo sa ibang species. Sa aso lang at saka sa pusa meron. Ayon sa DOH, maliban sa kagat ng hayop, posible ring maipasa ang rabies sa organ transplant, lalo na kung ang organ donor ay nagkarabis. Kapag nakipaghalikan o kaya ay nakipagtalik sa taong may rabies o kumain ng hilaw na karne ng isang hayop na may rabies. Wastong pag-aaruga sa mga alagang aso at pusa maliban sa pagpapabakuna laban sa rabies ang paraan para makaiwas dito. Pero sa mga nakagat na, ito ang payo ni Doc. Hugasan muna ng soap and water for 10 minutes. So yun ang first aid nun. Ang purpose nun is para po tanggalin po yung laway dun sa sugat. At syempre, huwag kalimutan na magpakonsulta sa doktor. Kapag nakagat o nakalmot na ng aso o pusa, makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na City o Municipal Health Office sa inyong lugar
para makapagpabakuna laban sa rabies. Sa mga may alagang aso naman at pusa na nais na makapagpaturok ng libreng anti-rabies vaccine sa kanilang alagang hayop, alamin po ang schedule ng pagpapabakuna sa inyong mga munisipyo o kaya ay sa barangay. Samantala sa mga nais tumulong naman sa mga projects ng GMA Kapuso Foundation, magsadya po sa aming tanggapan Lunes hanggang Biyernes. Maaari rin kayo magdeposito sa mga bank account namin o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Hotel sa Hollywood na para sa mga aso. Boxing ng mga bading sa Capiz. Princess Nell ng Starstruck, makikipagsabayan na ba sa pagpapaseksi? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.